Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Napapanood rin po tayo sa Informador, ah, sa Meta or Facebook page natin. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa Informador, follow na po kayo. Kung hindi po kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. O ito mga kabunyog mga kababayan, hmm? Pag-usapan natin itong counter, kumbaga risk back ng Kongreso sa desisyon ng Korte Suprema. Maraming mga kongresista, maraming mga senador ang naghahayag ng pagkadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Nagkakaisa naman sila, kahit naman si Senate President Tito Soto ay nagsabi, siyempre, ano yan, desisyon yan ng Korte Suprema. Ganon din naman itong si Congressman Terry Redon. At yung iba pang mga kongresista at senador. Desisyon na yan ng Korte Suprema. Siyempre, hindi na hindi na pwedeng mag-appeal diyan kasi desisyon na yan. Kaya lang nadidismaya kasi napo-frustrate sa naging desisyon. Kasi mayroon ditong nakita ang ilang mga senador at kongresista na parang mayroong nangyari judicial overreach. Ibig sabihin, sumubra ang Korte Suprema. Saan sumubra? Sumubra dahil ang nakalagay kasi sa konstitusyon, sa Article 11 ng 1987 Constitution, Section 3, Paragraph 8, ang Kongreso ang may kapangyarihang gumawa ng rules para sa impeachment. Hindi naman pwedeng ang Korte Suprema ang gumawa niyan. Una, hindi naman saklaw ng rulemaking power yan ng Kongreso, ng Korte Suprema. Ang trabaho ng judiciary mag-interpret ng konstitusyon o ng batas. Hindi sila pwedeng gumawa ng batas. Hindi sila pwedeng gumawa ng rules. Ang rules nilang pwedeng gawin related lang sa authority ng Korte Suprema. Pero yung katulad nito na impeachment, hindi. Kasi yung mga miyembro ng Korte Suprema mismo, yung mga justices, impeachable officials. Ang miyembro ng Kongreso, ng Kamara at ng Senado, hindi impeachable officials. Kaya nga linagay sa kanila yung kapangyarihan ng impeachment. Ang pwedeng mag-initiate ng impeachment, House, yung Kamara. Ang magiging namang korte, ang magkakandak ng trial, Senado. O yan, exclusive na mga powers nila yan. Wala sa Korte Suprema yan. Wala sa Korte ang power ng impeachment. Ang pwede nilang gawin, mag-interpret ng batas, ng konstitusyon. So ngayon, ang nangyari, ang observation ng ilang mga senador, lalo na sila Senate President Soto, at saka ilang mga kongresista, pati nga si Ombudsman Boying Rimulye, naghayag na rin na parang nag-overreach, nagsumubra sa autoridad nila ang Korte Suprema. Bakit? Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, sa original na desisyon, maging sa desisyon sa motion for reconsideration, nag-outline ng mga rules, yung mga dapat sundin na mga requisites ang Korte Suprema. In effect, parang sila na yung nag-lay down ng rules, pati yung session days. Ang session days ng Kongreso, matagal na nilang ginagamit ang term na session days. So pag sinabi mong session days, siyempre alam nila kung anong ibig sabihin ng session days. Dito sa ruling ng Korte Suprema, sinabi ng Korte Suprema dito, ang session days para sa impeachment, hindi katulad ng session days ng Kongreso. Ano ba yun? Bakit naman sasabihin yan ng Korte Suprema na ang session days sa impeachment ay iba sa session days na pagkakaintindi ng Kongreso? Parang magulo yun. Bakit naman naiiba? Kaya, kumbaga in effect, nabago ang rules. Binago ng Korte Suprema ang mga rules sa impeachment. Ay malinaw nga na ang may kapangyarihang gumawa ng rules, Kongreso, pagdating sa impeachment. Kaya ngayon,
nagpaplano papaano magka-counter ang Kongreso sa desisyon ng Korte Suprema. Siyempre hindi naman puwedeng, hindi sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya lang, papaano maipapakita ng Kongreso yung kanilang pagkadismaya rin. Si Senate President Soto, sabi niya, "Ako nakikita ko isulong na lang natin ang charter change. Kasi kung hihintayin na baliktarin ng Korte Suprema yung desisyon nila, matagal pa yan kasi 13 na justices ng Korte Suprema unanimous. Ay matagal pang mag-retire ang mga yan. So bago man yan mapalitan ng bagong komposisyon ng Korte Suprema, matagal. Kaya sabi ni Senate President Soto, baguhin na natin ang konstitusyon. Open na ako sa tiyatsa, sabi niya. Kaya lang, ang sabi na dyan ni Congresswoman Laila de Lima, kapag ginamit na tuntungan ang itong naging desisyon ng Korte Suprema para magsulong ng tiyatsa, ang problema kapag sinulong mo ang tiyatsa, pati term limits, papakialaman yan. So yun ang hindi maganda dyan sa tiyatsa-tiyatsa na yan. Pero yun na nga, medyo kasi frustrated si Senate President Soto kaya umaabot na siya na para makorek, para makontrol ang Korte Suprema, i-clip ang powers nito. Hindi pwede itong ganyan katulad ng nangyari diyan sa kaso na yan ng impeachment. Kaya ito namang si Congressman Terry Redon, ang sabi niya naman, kasi sa desisyon ng Korte Suprema, parang niliktorahan ang Kongreso, ang Kamara. Sabi ng Korte Suprema, kailangang isaayos ng Kamara ang rules ng impeachment kasi masyadong mabagal. Nadidelay daw ang impeachment sa Kamara, napapatagal. Kaya kailangan mabilis na ma-resolve ang impeachment. Kaya naglagay sila ng mga rules. Ngayon, sabi ni Congressman Terry Redon, kahit naman ang Korte Suprema ang nakalagay sa konstitusyon, dapat ang mga decisions within 24 months. Within 24 months, matapos matanggap ng Korte Suprema ang pinakahuling briefs saka memoranda, dapat within 24 months magdesisyon sila. Ma-resolve nila ang mga kaso. Sabi ni Congressman Terry doon, sila rin napakarami nilang desisyon, napakarami nilang mga kaso. Hindi naman nila nasusunod yung constitutional provision na within 24 months ma-resolve nila ang mga kaso. Kaya sabi ni Congressman Terry doon, sila rin kaya busisiin din kaya ng Kongreso. Pwede namang gamitin ng Kongreso yung powers niya kasi may powers ang Kongreso na i-check ang Korte Suprema. Pwede itong pwedeng i-impeach ang mga officials, pwede ring yung Judicial Development Fund o yung pondo ng judiciary. May oversight function ang Kongreso, busisiin yan. Saan nyo ginagamit ang pondo nyo? O yun. Kaya mukhang sabi ni Senate President Soto, magmi-meeting sila, ang Senado at ang Kamara. Pag-uusapan nila kung anong gagawin sa Korte Suprema sa ginawa nito. Kaya medyo ito mga kabunyog, mga kababayan. Siyempre, hindi naman pwedeng hindi sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Kaya lang, ang sinasabi naman nila Senate President Soto at nila Congressman Terry Redon, kailangan may gawin din ng Kongreso para ipakita rin sa Korte Suprema kung paano yung frustration din, dismayado ang kasi parang lumalabas dito yung rule making power ng Kongreso, yung paggawa ng batas, yung paggawa ng rule sa impeachment, pinakialaman na ng Korte Suprema. Hindi naman pwede kasi hindi nila power yun. Pwede lang makialam ang Korte Suprema kung may grave abuse of discretion. Ay dito ang ginawa, gumawa na ng rules ang Korte Suprema. Hindi nila kapangyarihan yun. Kasi sa Article 11, Section 3, Paragraph 8, ang Kongreso ang may power na gumawa ng rules sa impeachment. Problema dito, parang sila na yung gumawa ng rules. Kaya judicial overreach, judicial legislation. At pinaplano rin ng Senado at ng Kamara, magmi-meeting daw sila, paano ika-counter ang ginawang yan ng Korte Suprema. Anyway, abangan natin kung anong mangyayari na dyan. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.